Let us open our Bible on Jeremiah 5:25. Praise the Lord. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Okay. So ito yung dahilan na bakit kinakailangan wag tayong gagawa ng kasalanan. Sapagkat sinabi dito, your iniquities have turned away these things. Maraming mabubuting bagay, maraming mga pangako ang Diyos na hindi natin maangkin pag tayo ay gagawa ng mga iniquities. And your sins have withholden good things from you. Yung mga mabubuting bagay na ating gustong mangyari sa buhay natin, ito ay hindi tatanggapin natin. Kaya ito yung dahilan bakit wag na wag tayo gagawa ng kasamaan o kasalanan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Individually, family, by congregation, kahit saan dyan, kinakailangan tayong lahat ay mag-ingat para matanggap natin ang dapat nating maangkin na ating hinihingi sa Diyos. Praise the Lord. Another, basahin natin ang Jeremiah 2:17 hanggang 19. Praise the Lord. Hast thou not procured this unto thyself, in that thou hast forsaken the Lord thy God, when he led thee by the way? And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backslidings shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. You see? Maraming nakaabang na mga opportunities na kanilang maangkin na mga blessings. Pero anong sinabi dyan? Hast thou not procured unto thyself? Hindi mo sila naangkin para sa sarili mo. Bakit? And that thou hast forsaken the Lord thy God when He led thee by the way. Tinakwil mo ang iyong Panginoong iyong Diyos na umaakay sa daan na dapat mong tatahakin. And now what hast thou to do in the way of Egypt, to drink the waters of Sihor? Or what hast thou to do in the way of Assyria, to drink the waters of the river? Ito yung mga supposed blessings na matanggap nila. Thine own wickedness shall correct thee. Thy backslidings shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, that my fear is not in thee, saith the Lord of hosts. Kaya, ganon po. Ang kasamaan at ang kapaitan ang kanyang maangkin. Dahil tinakwil mo ang Panginoon mong Diyos. At ang takot wala na sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya napaka-importante yung takot natin sa Panginoon dahil alam niya hindi tayo gagawa ng kasalanan, because the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Pag yan ay hindi nawala sa buhay natin, sa pagkatao natin, tiyak hindi tayo hahakbang ng masama. At sigurado mapoprocure natin ang mga blessings na ating hinihingi. Mapoprocure natin ang mga prayers na ating dinadalangin sa Kanya.
mga blessings na pangako ng Diyos, protection na ipinangako ng Diyos, lahat ng kabutihan na ipinangako ng Diyos. Praise the Lord. Kasi, yes, humihingi tayo sa Diyos ng mga blessings para magamit natin sa pangangailangan natin, katulad sa atin dito sa Davao Congregation. Hindi lang ito para sa Davao Congregation, kundi para ito sa pangkalahatan, sa Holy Place International Ministry, yung ating big church na kinakailangan maitayo para magamit natin panahon tayo ay mag-gather sa selebrasyon na gusto ng Diyos ipaalaala sa atin, yung pagtawag niya sa kanyang alagad na na-establish ang gawain ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa sa buhay ni Pastor Samuel Gabre, at ito ay gusto ng Diyos ipagpatuloy natin at sa mga henerasyon pa na darating. Kaya kinakailangan hindi na natin makalimutan ang tawag ng Diyos sa buhay ni Pastor Samuel Gabre. So siyempre hindi man maiwasan, maraming gustong magpunta dito. So, kinakailangan natin hingiin sa Panginoong Diyos na magpatayo tayo ng big church dyan sa bakanting lote natin dyan, para sa ganon, pagdating ng ating mga kapatiran, saan man sila manggagaling, dito man sa Pilipinas, sa abroad man, ay meron tayong paglalagyan by the grace of God. At hindi lamang yan, sa mga future pa na gustong iligtas ng ating Panginoong Diyos. At may mga events pa na pagdarausan natin na maraming makakadalo. Kaya para hindi yan ma-withhold, hindi ba mapigilan ba? Basahin natin Jeremiah 3 verse 3. Praise the Lord. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain, and thou hast a hoarse forehead, thou refused to be ashamed. Yan. Yung showers mapipigilan at wala nang darating pa na ulan. At thou hadst a war forehead, thou refused to be ashamed. Ibig sabihin yan, garapala na, pakapala na ng muka, kahit sa mga paggawa ng kasalanan, hindi na nahihiya. Yung tinatawag na worse forehead, parang noo ng patutut o noo ng prostitute. No? Hindi na, wala ng hiya. Kasi ayaw ng Diyos yan mangyari sa atin. Sapagkat sigurado, kansilado lahat ang mga showers of blessings na ating inaasam-asam, hinihingi, ini-expect, inaasahan mula sa ating buhay na Diyos. Kaya, that is the reason why we should not do any iniquity. Yan ang dahilan. Basa pa, Deuteronomy 28, 23, and 24. Praise the Lord. And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron. The Lord shall make the rain of thy land powder and dust. From heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed. Yan. Ibig sabihin yan, ang lahat mapoprosen. No? And thy heaven that is over thy head shall be brass, titigas. And the earth that is under thee shall be iron, maging matigas. The Lord shall make the rain of thy land powder and dust. Imbis tubig, to nourish the plants, to give life to the people, maging dust. From heaven it shall come down upon thee until thou be destroyed. That is the reason why. Huwag tayong gumawa ng iniquity dahil ito yung kahinatnan natin mangyayari. Kaya maraming affliction ang mangyayari pag yung iniquity ang siyang ating magawa. Kaya iwasan natin, tanggihan natin ang paggawa ng masama. I-resist natin ang lahat ng mga tukso
I-overcome natin ang lahat ng mga atake ng kaaway. Yung ating pananampalataya katulad sa isang kalasag, kailangan sanggain natin ang mga fiery darts of mga fiery darts na tinatawag na mga discouraging situation, mga deceptions, mga manghihina, lahat-lahat ng mga negatibo na gawa ng masamang espiritu. Kailangan natin ang kalasag. Kailangan natin yung faith. Pagtibayin natin. Yan yung sasangga sa lahat ng mga iyan. Praise the Lord. Basa pa, Psalms 107:17. Praise the Lord. Fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. Yan. Kamangmangan dahil sa mga pagkakasala, dahil sa mga kasamaan, sila ay afflicted. Ibig sabihin, afflicted, talagang napasama yung kanilang sitwasyon. Hindi maganda, hindi masaya, hindi katagumpayan, kundi kapanglawan, kataluhan, yung mga negatibo dahil sa transgression, dahil sa iniquity. Kaya there is a big reason why we should not commit iniquity. Praise the Lord! Para malayo sa atin yung mga kamalasan sa buhay, sumpa mula sa langit, malayo yan sa atin. Basa pa, Psalms 107:34. Praise the Lord. A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein. Yan ang mabunga na lupa maging baog, walang bunga dahil sa wickedness na nagkatira, nandyan sa loob niya. Kaya therefore, yan yung titingnan natin lagi. Kasi we expect, di ba, bago lang tayo nag-receive dito ng message na there will be showers of blessings. May mga message dito na maghingi tayo anything, He will hear us. So, yung mga privileges ng mga pangako ng Diyos sa ating pagpapala na hiningi natin sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan this will not turn into barrenness. Kaya malayo tayo, palayo natin ang lahat ng paggawa ng kasamaan. Lagi tayong gumagawa ng katuwiran, kabanalan sa mata ng Diyos. Diyan tayo magaling, diyan tayo mabilis, diyan tayo malakas, diyan tayo maaasahan. Pero sa bagay ng mga paggawa ng masama, hindi nila tayo maasahan diyan. We are absent. We are away from that. Kasi alam natin ano ang magiging resulta. Basa pa. Isaiah 59 verse 2. Praise the Lord. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Yan. Tingnan mo. Ang mga kasamaan nagpahiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Ang inyong kasalanan ang nagpakubli sa muka mula sa inyo. Kaya hindi madinig yung inyong mga dalangin. Alam mo, ang pag-asa lang natin, dinggin tayo ng Diyos sa ating mga hinihiling, sa ating mga hinihingi. Praise the Lord! Yun lang ang pag-asa natin, dinggin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kasi pag dininig tayo ng ating Panginoong Diyos, tatanggapin natin yung ating hinihingi sa Kanya. At dahil may kakayahan ang Diyos magbigay sa lahat ng ating mga hiningi sa Kanya, kaya nga siya na nga nagsabi, ask anything. Humingi kayo kahit ano, and it shall be given to you. Kasi kayang-kaya na yang gawin. Praise the Lord! Minsan yung mga tao na gumagawa ng kasalanan dahil walang takot sa Diyos, gumagawa ng karumihan dahil walang paki, walang pananampalataya sa Diyos, walang pag-asa sa Diyos, wala bang konsiderasyon that there is God?
Doon sila nadadala sa kaaway ng Diyos. Pag pinapanis na sila ng Diyos, no? Nilalagay na sila sa Diyos sa punishment, nagko-complain pa sila. Talagang basahin natin yan. Lamentation 3:39. Praise the Lord. Wherefore doth a living man complain, a man for the punishment of his sins? Yes. Complain. Mahilig mag-complain. Dapat kung na-realize mo na ginawan ka ng Diyos ng hindi maganda dahil sa pagkasala mo, hindi ka mag-complain. Dapat sa iyo, repentance. Dapat yung humbleness. If my people which are called by my name shall humble themselves, yun ang hinahanap ng Diyos. Kaso ang mga tao, pinarusahan na nga ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan at walang takot sa Diyos sa kanila at nireject nila ang Diyos at pinarusahan sila ng Diyos. Mag-complain pa ng mag-complain. Lalo pa nilang pinamumuka sa Diyos na masama ang Diyos. Basahin dyan, meron dito, Genesis 4:5-7. Praise the Lord. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Yan. Galit na galit si Cain. Kasi hindi na-respect, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang offering. Kaya sabi ng Diyos, bakit nagalit ka? Kung mabuti yung ginawa mo, hindi ko ba tatanggapin yan? Tapos anong nangyari nung pinarusahan na ng Diyos si Cain? Complain pa rin ng complain. Wala ka talaga makita na pagpakumbaba, pagsisisi. Basahin natin yan. Genesis 4:13-14. Praise the Lord. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Yan, complain na naman siya. Sabi naman ni Cain, and Cain said unto the Lord, saan siya nag-complain? Sa Diyos. My punishment is greater than I can bear. Ang parusa na pinataw mo sa akin, mas mabigat kaysa aking makakaya. Tingnan mo, tinaboy mo ako sa araw na ito mula sa muka ng lupa, ng mundo. Mula sa muka mo, ako ay nakubli. Wala na ang presensya ng Diyos. And I shall be fugitive, maging puganti, and vagabond in the earth. Maging puganti ako at vagabond. Ang vagabond, ang puganti, yun yung isang taong wanted. You are like a prisoner who escaped from the prison cell, then you are being wanted at large. Hinahanap ka. Vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Sino man ang makasumpong sa akin, papatayin ako. Nilagyan ito siya ng mark sa noo para makilala siya. Matindi. Gumawa ng mali, nung pinarusahan ng Diyos, complain pa ng complain. Tulad sa panahon ng Israel, sa panahon ni Moses. Dahil sa katigasan ng mga tao noong unang panahon, in spite sa marami ng miracles na pinakita ng Diyos sa buhay nila, hindi nila kinonsider yun. Gagawa pa rin sila ng gagawa ng masama. Nung napahamak na ang marami, masama pa rin ang Diyos para sa kanila. Murmur pa rin sila ng murmur. Complain pa rin sila ng complain. Kaya ito yung mga tao, hindi talaga. Kaya sabi ng Diyos, I swear in my wrath that they should not enter into my rest except Caleb and Joshua. Basahin natin last verse, Numbers 16:41. Praise the Lord. But on the morrow, all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. Yan. Complain,
ng complain, murmur ng murmur. Bakit? May magawa ba si Moses para patayin ang mga tao? Wala. He is powerless. It was God who punished His people because they did iniquity. Kaya yan ang tandaan natin, yan ang iwasan natin, yan ang bantayan natin. Wag na wag tayong gagawa ng iniquities. Kailangan miles away ang paggawa ng kasalanan. Do not give an inch to the devil. Huwag kang lumapit na 1 pulgada na lang, si Satanas na. Magpalayo ka. Iwasan ang mga tukso. Iwasan ang lahat ng mga tendencies na ikaw mahulog sa bitag ng masamang espiritu. So be watchful, be vigilant, be sober. Praise the Lord. Kaya marami pa naman tayong hinihingi kay Jesus. Marami tayong ini-expect sa Kanya para palawigin pa ng Diyos ang buhay natin. Gamitin pa tayo ng ating Panginoong Diyos at anumang mga necessities, challenges na hinaharap natin for the work of the ministry, hinihingi natin sa Kanya para itong lahat ay masupply, para itong lahat ay ma-provide. So we are expecting and hoping for the answer of all these things. So therefore, you should not do iniquity. We should not do iniquity para hindi ma-withhold, hindi ma-present, hindi ma-turn into curse ang blessing na ating inaasahan. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah. Taas po mga kamay, pigit po ang mga mata. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat na pinakita niyo po sa amin ang mga tao na mga disobedient, gumawa ng iniquity. Para ipakita ninyo sa amin, yan din ang mangyayari sa amin if we do iniquity. Subalit, ginawa nyo lang itong mensaheng ito sa gabing ito para ang sino man wag magpalapit kahit paman sa anumang karumihan, kasalanan sa mata ng Diyos. Kundi ang bawat isa sa amin magpalayo para hindi kami, Lord Jesus, magkasala. At tatanggapin namin ang lahat ng mga biyaya na aming ini-expect dyan sa inyo. Marami pong salamat. Tanging yan lang ang aming pag-asa. Kayo lamang, Panginoong Hesukristo. Therefore, these things ought not to be hindered. Hindi ito dapat mahadlangan. Kaya maraming salamat sa inyong mga mensahe, sa inyong mga banal na salita na nagbibigay po sa amin ng warning, nagbibigay po sa amin ng paalaala para kami laging maging watchful, maging prayerful and responsible kahit paman sa aming sarili na maging worthy sa inyo lagi. Kaya marami pong salamat. Continue to bless the work of the ministry sa lahat ng kongregasyon ninyo, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa labas ng bansa. Patuloy po kayo, Lord Jesus, manguna sa lahat ng aming mga hakbangin, lalo't na sa darating na June 15 sa aming pagtipon-tipon since day 1 hanggang matapos. Pagpalain niyo po kahit naman ang nalalapit na kasal ni Pastor Richard, i-provide niyo po ang lahat ng mga necessities according to your riches, according to your mercy. At pagpalain niyo po, Lord Jesus, ang lahat ng mga anak ninyo na may mga karamdaman. Continue to strengthen them, continue to comfort them, continue to bless them and heal them. Brother Floyd Baksa, Sister Marisa Montañez, Sister Susette Castillo, at ganoon din po kay Sister Iliha Julian, at kay Sister Anita, at sa lahat pa ng inyong mga anak, saan man sila naroroon, sustain and preserve us all together. Marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bless you. Praise the Lord.